Sa kabila ng puyat ay maaga pa ring nagising si Selena. Alas 7 ay bumaba siya sa komedor, at nakitang kumakain ng almusal si Ezekiel. Naka-short na lang ito at tila galing sa pag-ehersisyo. Hi! Join me for breakfast, mas masarap kumain ng may kasama. Masayang wika nito sa kanya. If Zayn is as friendly as Ezekiel, mas madali sana niyang pakibagayan. But Zayn is like thunder. Sure. Kumuha siya ng pinggan at pagkain sa mesa. Ang parents nyo? She asked awkwardly. Napakunot ang noo ni Ezekiel. Well, you should call them Papa and Mama, already since you married Zayn. And to answer your question, they left early. Lagi namang ganun sila Papa, work after work after work. Alam mo bang lumaki kami sa yaya? Hindi ko alam. Which one? Na dapat mo nang tawaging Papa at Mama, ang magulang namin, both. She smiled. I'm sorry. It's okay. You'll get used to it. Where's Zayn? Umalis siya kagabi, ibinaba ni Selena ang tingin sa pagkain, nang makitang kumunot ang noo ni Ezekiel. Maaga pa siyang umalis kagabi at bumalik ulit bago maghating gabi. Then left you with kiss marks at umalis ulit. Animosity in his eyes. Pinamulahan si Selena ng mukha sa sinabi nito. Hindi niya alam na may bakas ng mga halik ni Zayn ang katawan niya, dahil hindi siya nag-abalang tumingin sa salamin. We didn't. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang hindi siya mapapahiya. You stopped him you mean? Itinuloy nito ang anumang sasabihin niya. Then he bursted a hard laugh na kahit siya'y napangiti na rin. I can imagine Zayn's frustration kaya siya umalis ng 10 oras ng gabi. I wanna shake your hand, Selena. It's not funny, Ezekiel. First, call me Zek. Napakahaba kung lagi mo akong tatawagan sa buo kong pangalan. I have one question for you though. Anong question? Do you want to make your marriage work? Binitawan nito ang kutsara at tinidor saka itinoon ang buong mukha sa kanya. Like he wants to see the truth in her face. Wala akong totoong pamilya, Zek. And it's my dream to have my own. Pero nang ipagbili ako ng ama-amahan ko sa papa mo'y, nawala na ang pangarap kong iyon. Zayn made it clear to me, that we only marry on papers, but not in its true sense. Nakita ni Selena ang awa sa mukha ni Ezekiel, at pagkatapos ay paghanga. So, John and Celine were not your real parents. Sa bahay ampunan nila ako nakuha. Ngayon ko naintindihan kung bakit ganun ka lang nila kong ipamigay. Nagpapasalamat na rin ako dahil pinag-aral nila ako, at pinatira sa kanilang bahay. Pero hindi tama ang ginawa nila sa'yo. Ang pinagpasalamat ko lang ngayon ay kay Zayn ka ikinasal Selena. What if with someone else? Paano kung nauwi ka sa isang sadista? Zero sa masamang tao. Tila pag-alit nitong sabi, you are so young. At sinasamantala nila ang kabaitan mo. Kung hindi ako pumayag ay makukulong si Papa. At matitigil sa pag-aaral si Joanna. At mawawalan sila ng bahay. Sila pa rin ang iniisip mo. How noble. Pero wala na tayong magagawa, dahil kasal ka na sa kapatid ko. But please promise me one thing, huwag kang masyadong mabait, dahil sasamantalahin yon ng mga tao sa'yo. Learn to fight for your rights. Kaya mo bang ipangako yon? Susubukan ko. Don't try, Selena, gawin mo. Madiin nitong sabi. And be smart. Alam kong nakatuntong ka naman ng college. I will help you overcome your fears and be smart. But I have to go back to my first question, do you want to make your marriage work? Yes. Smarter, Selena. Yes. Nilakasan ni Selena ang boses at itinuwid ang pagkakaupo. That's better. He winked at her. I can see how Zayn looked at you yesterday. At naniningkit ang mga mata niya, kapag nakikita kayo ni Xandro na magkausap. I also saw his face dimmed, when you danced together at Dagley siyang lumapit hindi ba? That's a good start. I want Zayn to fall for you. Mahirap ang ipinapagawa mo, Zek. Alam ko, Zayn is not an easy man, Selena, pinapauna ko na sayo. Our parents were never there for us when we were kids, at puro yaya lang ang lagi naming kasama. Nagtanim ng sama ng loob si Zayn dahil doon. So my father and Zayn cannot stand with each other, at the same room because both of them were stubborn.
Walang nagpapatalo sa dalawa, so don't take it against you. Zane doesn't hate you. He hates the idea that our father won over manipulating him. Your father made a contract on our marriage, Zek. 1 year. Kailangan naming maging kasal sa loob ng 1 taon. After that, we can decide kung gusto naming manatili sa isa't isa. Kung ikaw ang tatanungin, Selena, gusto mo bang hanggang 1 taon lang ang pagsasama nyo? I am an idealistic person, Zek. Hopeless romantic to say the least. Kung kaya ko'y gagawin ko maging matagumpay lang ang pagsasama namin. But it takes two to tango. Okay na ako sa sagot mo, except the but part. Putol nito sa sagot niya. Give me your number later. For now, get dressed at isasama kita sa opisina. Zek. No buts, Selena. 364 days to go, remember. Wika nito nang balak niyang magprotesta. Anong gagawin ko sa opisina? Magagalit si Zane kapag bigla akong susulpat doon. Rule number 1, huwag kang magpapasindik sa asawa mo. Forget that 364 days for now, isipin mong may karapatan ka sa kanya at sa lahat ng pag-aari niya. Hindi ko alam kung tama ang gagawin natin, Zek. There's no right or wrong in saving a marriage, Selena. After all, you vowed each other a for better or for worse, sa harap naming lahat kahapon. She sighed. Hindi ni Selena alam kung ano ang patutunguhan ng gagawin niyang ito. But Zek was right. Kailangan niyang subukan. For whatever it is worth, I want to thank you, Zek. You and Xandro always come to rescue me. You're a sister we never had, Selena. Go get dressed, marami tayong trabaho ngayon. Tinapik siya nito sa pisngi saka tumayo sa mesa at nagtungo sa sarili nitong silid. Admiration was in Ezekiel's eyes when she went down the stairs. Hailey chose the clothes for her the other day, a beige sleeveless sequined lace dress. She really had a good taste. Isinuot naman niya ang bracelet na regalo ni Hailey sa kanya. And her wedding ring. Kahit siya'y humanga sa sarili, hindi naman pala lugi si Zane sa pagpapakasol sa kanya. Beautiful Selena. Kung ako lang ang napili ni Papa na ipakasal sa'yo'y, hinding-hindi kita iiwan sa 10 oras ng gabi. Namula siya sa sinabi nito nang maalala ang kiss marks na iniwan ni Zane sa leeg niya. Halos maubos ang concealer niya para itago iyon, lanalalayan siya ni Ezekiel, at pinagbuksan ng pinto ng kotse. Ilang sandali pa'y binabaybay na nila ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Do you know how to swim? Umiling si Selena. Para saan ang tanong mo na iyan? She asked. One of our weaknesses is to see a woman in a swimsuit. Are you suggesting that I seduce my husband, Ezekiel? According to Hailey, maraming babae si Zane. Sino ako para pansinin niya? He always tells me he doesn't ravish little girls. But then he kissed you last night. Hindi si Selena nakasagot. Kapag naalala niya ang nangyari kagabi ay nagsisisi siya. Dapat sana'y nagpaubaya siya. He is her husband after all. Totoong maraming babaeng umaaligid kay Zane, Selena, at isa iyon sa mga dapat mong matutunang pakiharapan. You all have the right as a wife. Takutin mo si Zane na hihiwalayan mo siya kapag may babaeng naugnay sa kanya habang kasal kayo. I can't believe I am doing this, Zek. Ginagap ni Ezekiel ang kamay niya at ngumiti. My whole family will thank you, kapag napagtagumpayan mo ang labang ito, Selena. We are counting on you. Baguhin mo ang persepsyon ni Zane sa buhay. Kung makakatulong sa confidence mo, you are far prettier and sexier than any of them. I will try my best, Zek. Binitawan nito ang kamay niya at saka kinuha ang telepono. Narinig niyang tinawagan nito ang ama na darating sila sa opisina. If Zane rejected to offer you a position, my assistant is on maternity leave next week. I can have you replace her instead. He looked at her nang hindi siya nagsasalita. Mind to tell me what were you thinking? I am excited and scared and... Oh, I don't know. Masaya ako na magkakaroon ako ng pagkakaabalahan kaysa tumunganga maghapon sa bahay. But scared at the same time. Bago ang lahat ng ito sa akin. I know. But I trust you. He smiled. Iniliko nito ang sasakyan sa isang nakabukas na gate at pumarada sa harap ng tila hotel na opisina. Pinagbuksan naman siya ng isang nakaunipormeng lalaki at kinuha naman ang susi ng kotse kay Ezekiel.
He held her hand as they entered the building. Your hands are cold and you're tense. Relax and remember to be smart. Paalala nito sa kanya. Pinindot nito ang 18th floor sa elevator. Papa and Mama were expecting us, but Zane will be shocked. Hindi si Selena sumagot dahil sa takas ng kaba sa dibdib. Hey. Bakit ang pakiramdam ko'y gusto mong umatras? Akala ko'y ang kasal kahapon ang pinakamahirap sa akin, sa pagpapakasal ko kay Zane. Hindi ko alam na may iba pa pala. Expect more, Selena. Bumukas ang pinto ng elevator at lumakad sila sa mahabang pasilyo. Pumasok sila sa isang pinto at bumungad si Hailey. Hi, Selena. Excited na wika nito at bumeso sa kanya. You look stunning in that dress. You know how to make me beautiful, thank you. Maganda ka naman talaga. Is Zane in his office? Tanong ni Ezekiel kay Hailey. Yes. At nasa loob din si Kathy. Mahina nitong sabi na tila ayaw ay parinig sa kanya. Siya yung nakakapit na tila tuko sa asawa mo kahapon, anak ng isa sa supplier ng kumpanya. Paliwanag nito sa kanya. Remember what we talked about, Selena? Pinisil nito ang palad niya. Bago pa sila makakilos ay bumukas ang pinto ng opisina ni Zane na nakakawit ang kamay ng babae sa braso ng asawa niya. Kung nabigla man siya sa nakita ay mas lalong nabigla si Zane na makita siya. Dumilim agad ang mukha nitong pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila ni Ezekiel. Hi, kuya, nagpasama ang asawa mo dito. Naiinip daw siya sa bahay. Casual na wika nito na halos itulak siya para lumakad papunta sa asawa. I didn't know you had a visitor, darling. Lakas loob ni Selena na sabi. Hindi niya gusto ang pagkakatingin ni Kathy sa kanya, na tila nakaistorbo pa siya sa kanila. Tama si Ezekiel. She has to deal with her husband's women. Nakakaistorbo ba ako? Pinapungay niya ang mata sa asawa. No, paalis na si Kathy. Inakay naman siya ni Zane papasok ng opisina nito, samantalang ang babae ay nagpupuyos ang kaloobang lumabas ng pinto kasama si Ezekiel. Is she one of your women? Iginala ni Selena ang mata sa kabuuan ng silid. An executive office, lahat ng kagamitan ay mamahalin. Salamin ang dingding bagamat hindi maaaninag ang loob ng sinumang mga tao sa labas. A business partner. Nakapamulsa ang mga kamay ni Zane, na sinusuri ang itsura niya. She always remind herself of what Zach told her. Huwag kang magpapasindik sa asawa mo. Why are you here, Selena? His face was still dim na tila hindi nito gusto ang presensya niya. Gusto kong magtrabaho, Zane. Naiinip ako sa bahay. Lumapit si Zane sa kanya na nagbago ang anyong hindi niya kayang pangalanan. He touched her face as if memorizing each line. Where's that, darling? You called me a while ago. Zane, mutong bumilis ang tibok ng puso niya sa pagkakalapit nilang iyon. Ako ang kamay nito sa leeg niya at napansin ang bakas ng halik nitong pilit niyang itinago sa concealer. Here's the kisses I gave you last night. Do you want another today? Halos pabulong nitong sabi. She went still. Nang lamapat ang mga labi ni Zane sa kanya ay halos bumuwi ang mga binti niya. Zane kissed her with tenderness at the beginning then went deeper afterwards. Hinapit din siya nito papalapit, hanggang halos magdikit ang mga dibdib nila. His breathing was fast and his muscles hardened. Lumalakad ang kamay nito sa leeg niya hanggang huminto sa tapat ng dibdib niya at dinama ito. Tila siya kinakapos ng hininga sa ginagawa ni Zane. She never knew that kind of feeling existed. Tunog ng intercom ang nagpahinto kay Zane sa paghalik sa kanya. He uttered a word she couldn't understand. Nang lumakad ito para sagutin ang telepono sa mesa, ay nagawa ni Selena na pagmasdan ang kabuuan ng asawa. Hindi nakapagtatakang tila tuko ang mga babae kung lumapit dito. Broad shoulders, barrel-chested and perfect abs. Huwag nang idagdag pa ang paraan nito ng pagtitig sa sinumang kaharap. His husband is really a desirable man. Muling bumalik ang paninangkit ng mata nito sa kanya, pagkatapos kausapin ang sinumang tumawag. Pinapatawag tayo sa conference ni Papa. Cut the lies, Selena, why are you here? I told you, Zane, gusto kong magtrabaho. And you expect me to believe that. Believe it or not, yon ang totoo. Don't try to be smarter with me, Selena. Isang warning look ang inigay ni Zane sa kanya, bago sila lumabas ng silid.
Pumasok sila sa isang conference room, at naroon sa loob ang mga magulang ni Zane, si Ezekiel at si Xandro na kaagad ngumiti sa kanya. Sumili naman ang kislap sa mata ng matandang Albano pagkakita sa kanila. I'm glad you came, Selena. Matutulungan mo ang asawa mo sa pagpapatakbo ng negosyo. Now I can say that I can retire finally. Thank you, Papa. Naiinip din po kasi ako sa bahay. I still have to learn though, dahil nasa medisina ang talagang hilig ko. Wika ni Selena nang maupo sa silyang inilaan ni Zane. Walang problema iyon, Zane will teach you what you need to know. At saang posisyon ko siya ilalagay, Papa? We can't fire someone just because she was bored in the house and wants to work. Madiin ni Zane na sabi sa ama. Madaling gawan ng paraan yan, Zane. She is a part of our family now, at kailangang dito siya magtrabaho. Wika pa rin ni Julio sa anak. Selena felt awkward sa pagtatalo ng dalawa. Susan will be on leave starting next week. She can fill that position for the meantime, Papa. Singit ni Ezekiel. Kumunot naman ang noo ni Zane sa kapatid. Really, Ezekiel? Kagabi naabutan ko kayong nag-uusap sa bar, magkasama kayo ngayong nagpunta dito sa opisina, at ngayon ay gusto mo siyang gawing assistant. Did you also wish na sana'y ikaw ang ipinakasal kay Selena at hindi ako? Mas mataas pa ang boses ngayon ni Zane. Selena wanted to get out of the conference room sa pagtatalo ng mga iyaking Albano. You're unbelievable, Zane. You left your wife at the night of your wedding at gusto mong magmumok siya sa bahay. It's none of your business. Zane. Mas malakas na tono ng ama nito na nagpahinto sa dalawang anak. Then a moment of silence. I'm sorry, Papa. It seems that working here isn't a good idea. If you'll excuse me, dagli si Selena na tumayo at lumabas ng silid dahil sa pangingilad ng luha. Another thing she needs to learn, is how to control her emotions. Kung bakit kay bilis lagi ng luha niya kapag nasasaktan. Pilit niyang hinanap ang daan papunta sa elevator ngunit nahagip siya kaagad ni Zane na nakasunod sa kanya. She was trying to resist pero hawak nito ang kamay niya, at hinela papasok sa opisina nito. Where do you think you're going? Hindi ni Selena napigilan ang luhang tuluyang palm attack, pero dagling pinyunas ng isang kamay at taas noong tumingin kay Zane. You do not have the right to insult me in front of your family. Kung hindi mo gusto ang presensya ko dito fine, Zane. Hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko dito. I will have Haley prepare the other room. Walang nag-o-opisina ngayon doon dahil inilipat na sa ibaba ang opisina ni Mr. Gascon. Wika ni Zane sa mababang tinig pero umiiwas ng tingin sa kanya. No, thank you, Mr. CEO. Mas gugustuhin ko pang mag-cashier sa isang fast food chain, kesa maging empleyado sa kumpanya mo. At least they are trained how to respect people. Tumayo siya at iniwan si Zane sa silid nito. Nagpupuyos siya sa galit at pagkapahiya sa harap ng pamilya ni Zane. Hindi ni Selena alam kung tama ang binaybay niyang daan palabas ng building. Makalipas ng ilang minuto ay natanong niya ang entrance. Tuloy-tuloy siyang naglakad hanggang sa labas ng gate, pero hindi siya pinagbuksan ng guard. Hintayin niyo daw po si Sir Zane. Kinuha lang ang kotse sa parking, ma'am, magalang na wika nito. She groaned in frustration. Ayaw niyang makausap si Zane ngayon dahil sa mataas na eyeball na emosyong nararamdaman niya. Pero hindi niya kayang gumawa ng eksena dito. Wala pang 5 minuto ay palabas na rin ng building ang kotse ni Zane. A black Audi A8. Huminto ito sa harap niya at lumabas para ipagbukas siya ng pinto. Nang makalabas ng gate ng compound ng Albano saka si Selena nagsalita. You can talk to me any way you want, Zane, kapag tayong dalawa lang. Scold me, insult me, hanggang mapagod ka. But not in front of your family or other people. I'm sorry. Nabigla lang ako. He apologized. Hindi na si Selena nagsalita bagkus ay sumandal sa upuan ng kotse at ipinikit ang mata. 363 and a half. Si Zane ay halos pag-alitan ang sarili. He didn't expect himself to blow just like that. Pero kanina pa niya kinikimkim ang panibugho kay Ezekiel. Tila nagkakamabutihan ang dalawa at nagseselos siya. Selena doesn't look at him that way. She doesn't smile to him that way. Lumingon siya sa asawa na ngayon ay nakapikit pa rin.
She looked lovely in her dress and the way she walked, and moved, and smiled. Hindi niya napigilan ang sarili ng hagkan ito kanina sa opisina niya. And they kissed like a real couple. Natunaw na ang puso ni Zane sa asawa kung hindi lang niya muling nakita ang ngitian nito at ni Ezekiel sa loob ng conference room. Where are we going? Wika ni Selena na pumutol sa iniisip. I was about to leave nang dumating kayo kanina. Bibisitahin natin ang branch sa Pasay. Ipinako ni Selena ang tingin sa labas, at pilit iniiwasang magtama ang kanilang mga mata. Zane knows she is still mad. Saan mo gustong kumain? Masuyong wika niya sa asawa. Gusto ko nang umuwi, Zane. So, now dahil ako ang kasama mo gusto mo nang umuwi. Selena turned her eyes on Zane and saw something like jealousy or something else. Nagseselos ba ito kay Ezekiel? Sumama ako kay Ezekiel dahil gusto kong makita ang asawa ko, matapos na umalis kagabi at hindi na umuwi. Wika ni Selena nang hindi tumitingin sa asawa. She knows the truth in what she said, pero hindi niya alam kung paniniwalaan ni Zane iyon, dahil hindi naman ito nagsalita. Pagkagaling nila sa Pasay branch ay sa Makati naman sila nagtungo. Hindi ni Selena naiintindihan ang pinag-uusapan ng mga kamiting nila, pero masaya siyang isinama siya ni Zane sa mga lakad niya ngayong araw. Lagi rin itong hawak ang kamay niya kapag naglalakad, at masarap sa pakiramdam niya kapag ipinapakilala siya nito bilang asawa. Dinala siya ni Zane sa isang 5-star hotel at doon sila nagtanghalian. Dahil sa traffic ay inabot na sila ng gabi at hindi na bumalik pa sa opisina. I hope I didn't bore you. Maghapon ka lang nakatingin sa akin at walang ginagawa. Okay lang, Zane, kesa sa bahay lang at wala din namang gagawin sa dami ng katulong nyo. Would you still want to go with me tomorrow? Yes, para walang dahilan si Kathy para bisitahin ka. Pag-alit niyang sabi. Zane laughed hard and for the first time in history ay nagliwanag ang mukha nito. You're prettier when you're jealous. You bet, Mr. CEO. You don't wish to see me furious. All women in my life will be gone, sweetheart, kapag pumayag ka nang makipag-make love sa akin. Pinamulahan si Selena ng mukha sa pagka-vulgar nito. Ni hindi man lang ano ang term na ginamit. Paano ba ang make love? It's weird and shameful to ask Ezekiel. Don't expect me to have make love with you, Zane. I would but not now. Get it from your women. At least safe ang sagot niya. Pinagpasalamat naman niyang hindi na muling nagsalita si Zane. Halos 10:00 na sila nakauwi ng bahay at wala na ring tao sa living room. Tumuloy si Selena sa kwarto at pagod na ibinagsak ang sarili sa kama. Maghapon silang nag-ikot ni Zane sa mga branches ng Albano Hotels, at nanibago siya sa dami ng inilakad. Inilapat niya ang likod sa kama, wala pang 5 minuto ay nakatulog na. Naramdaman niyang lumundo ang kama at may kasama siya sa kwarto pero hinihila siya ng antok. Hindi niya alam kung anong oras na at kung gaano na siya katagal nakatulog. You're too tired to even change your clothes, wika ni Zane na nakatunghay sa mukha ni Selena. Pinilit ni Selena na imulat ang mata dahil naaamoy niya ang hininga nito. A mixture of mint and alcohol. Zane, tuluyan na siyang bumangon sa kama. He was sitting in her bed with only his boxers on, laniwas niya ang tingin sa matipunong dibdib nito. Kanina pa ako kumakatok, ni hindi mo nagawang buksan ang aircon, baka sipunin ka dahil maalinsangan ang panahon. Dahil nang puyat kagabi dahil hindi naman ako gaanong nakatulog. Dahil ba hinihintay mo akong umuwi? He grinned. Tinawid ni Zane ang distansya nilang dalawa, at itinaas ang mukha niyang pilit niyang iniiwasan. Namamahay siguro, lumayo siya at kunyaring naghanap ng maisusuot sa closet. Sumunod sa kanya si Zane at hinawakan ang baywang niya. Teasing her earlobe with his kisses. Liar, inipon nito ang buhok niya at itinaas, saka dumampi ang labi nito sa batok niya. Nanyulay ang init at kilati sa buong katawan ni Selena. She was supposed to seduce her husband, not the other way around. Ibinaba nito ang zipper sa likod ng suot niyang damit habang patuloy sa paghalik pababa sa likod niya. Pagkatapos ay tinanggal ang hook ng bra niya. Pinigilan niyang tuluyan nitong maubad dahil sa kahihiyan. Laniharap naman siya nito sa kanya at masuyong hinagkan sa labi. Ang laban ni Zane ay sing-init ng kamay nitong naglalanded sa katawan niya.
Inihiga siya nito sa kama at pumaibabaw si Zayn sa kanya. Pinilit niyang itapon ang anumang agam-agam sa katawan. He is her husband at nararapat lang na ibigay niya ang sarili dito. He claimed her lips again, but this time with hunger and possessiveness. She responded with the same intensity. Nang matapos ang kinan ang labi niya ay naglandas ang halik nito pababa. Lakinawit niya ang braso sa leeg nito, giving him access. You're beautiful, my sweet wife, and you're mine. Bumaba ulit ito para hagkan siyang muli. Nakalulunod ang halik ni Zayn habang pinipilit na tanggalin ang huling saplot niya sa katawan. Nang hawakan nito ang harapan niya ay nagpumiglas siya at itinakip ang mga kamay niya. Don't deny me, babe, halos paanos na nitong sabi. Inalis ni Zayn ang kamay niya at ipinalit ang kamay nito. She went still. Pumikit siya para itago ang hiyang nararamdaman. She has never been as bold and as intimate as this. Patuloy si Zayn sa ginagawa at nagiging alipin na siya ng pagnanasa. Bumaba ang mga labi nito at tuluyang inangkin ang kanina'y dinadama lang nito. She lost all her self-control. She wanted to give in and she wanted more. Zayn, please, pakiusap niya rito. Malapit na siyang takasan ng katinoan sa ginagawa nito. I'm going to make you mine, Selena, wika ni Zayn nang halos dumating na siya sa sukdulan. At tuluyang siyang inangkin ni Zayn. Pagkatapos tumalikod si Selena para itago ang luhang nasa pisngi. Hinapit siya ni Zayn at hinalikan sa batok. I'm sorry for the pain. Sa una lang iyon, sweetheart. I'll make it up to you later. There's no later, Zayn. Go back to your room. No, we'll share the same room from now on. Lilipat mo ang gamit mo sa kwarto ko. Why sudden change of mind? Because we had make love. I thought you only make love. Elsang pilyong ngiti ang sumilay sa mukha ni Zayn. Dumagan itong muli sa kanya at pilit tinitigan habang siya'y nagpupumiglas pa rin. But Zayn is stronger and persistent to make up to her. He kissed her again. Ilang sandali pa'y nawala na rin ang panlalaban niya, nang magsimulang mag-init muli ang katawan. Walang parte sa katawan niya ang hindi nito nahawakan at nahalikan. At tulad ng ipinangako nito kanina'y wala na ang sakit, kundi puro nakaliliyong pakiramdam na hindi niya pa nararanasan. Nakipagsabayan siya sa bawat galaw at indayog ni Zayn hanggang sa maabot nila ang sukdulan. 8:00 na kinabukasan nang magising si Zayn. Nakayakap pa siya kay Selena na mahimbing pa ding natutulog. Kiss marks were all over her body. Hindi na ni Selena kayang itago ang mga iyon ngayon, unless mag-long sleeve ito at turtleneck. Dahan-dahan niyang inangat ang katawan para hindi ito magising. She was so beautiful, kahit tulog ito. And for the first in his life he had made love. Tama ang asawa niya. He make affair with other women but he only make love with his wife. Never did he sleep with any woman after make love. And never did he had make love twice, at the same woman at the same time. Kay Selena lang. Now what? Did he just fall in love with her? Bumalik si Zayn sa kwarto at naligo. Hindi niya muna isasama si Selena, dahil napagod ito. Bukod pa sa maraming bakas ng halik niya sa katawan nito. Pagkatapos magbihis ay tumuloy siya sa garahe at pinaandar ang sasakyan. Nakalimutan niyang may meeting siya ngayon kasama ng ilang investors na balak magtayo ng hotel at casino sa Tagaytay. 10:00 ang meeting ni Zayn at halos 9:30 na. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.